And people kept tagging me dito sa PhilHealth issue, which again started yesterday. Girl, do you really expect us to believe that people want your opinion on PhilHealth? Why? Yung sinasabi ko, ba't kayo hinahingi ng opinion kay Jam? Parang, Hindi, parang, why are you asking? Hindi na opinion nito. Una, hindi ko naniniwala people really want your opinion on that. Dahil, what do you actually know about that? What actually did you do in your life that people, when they think of the PhilHealth issue, they would like to hear your opinion on that? Nothing, girl. Nothing. You haven't done anything in your life na would merit people flocking to you to hear your opinion. Diba, bakit ikaw hihingi ng opinion? What do you actually know about the PhilHealth system? Ang dami palang napikon dun kay Jam Magno dun sa kabobohan niya sa PhilHealth. Talaga? Dami nag-ano sa ano. Sinabi niya? Ha? Ano sinabi niya? Teka. Kaso black ako nito ni Jam Magno sa Bisaya yung Bisaya yung pagkakasabi niya, pero parang yung nag-ano siya, di ba yung pumunta siya ng what's this? Ito yung visa. Yung sa Japan? Ito may tungkol sa visa niya? Hindi. Yung nag-comment kasi siya sa may bago? Yung sa PhilHealth. Nag-comment siya sa PhilHealth, hindi raw naiintindihan ang difference ng subsidy at budget. Yung mga ganun-ganun. Parang yung tangan to, ano pinagsasabi nitong topic? Hindi nyo naiintindihan ang subsidy at budget. Oo. Parang Bex, basic pa lang. Ano ba yan? You're talking about the 2025 national budget pagkatapos parang hindi mo pala gets kung ano yung topic dito. Diyos ko, Facts about the PhilHealth issue that you should know. At siya talaga nag-discuss ng PhilHealth. Oo, siya talaga. Tapos nakatingog at saka MR t-shirt. Diyos ko, kadiri. Di ba na parang, Bex, nagbabasa ka lang ng script. You're not educating people. You are just, nagigets ninyo. You have to distinguish sino yung nagbabasa ng script at sino yung nag-educate. This girl is reading a script. True. Artista. 9 minutes? Diyos ko. Nakakagigil siya, Nakakagigil siya dyan. Well, at yung least, overconfident sa overconfident, parang hindi mo alam. That's what hindi mo alam. That's what you call, ano nga to? Illusion of grandeur. Sana wag nagkakalat ng kabubuhan. Ang dami nadadamay. Akala ko may user na Kiyosaki na nagpaano. Kasi yung sinabi ni Mami Laika, sila rin doon yung nagpauso ng ang tawag dito yung kasi di ba mga ganun, yung mga content creator na Filipino na Japanese sounding yung name. Ayun. Si Rich Dad Poor Dad pala yung tinutukoy na Kiyosaki dito niyan. Ayun. Anyway, ayan. Teka, play lang natin. Hindi naman yung pagka ibang part na hindi na wag na natin intindihin. Both for Tupad and ECT within Davao. Trying hard! Tupad! Hi guys, I just got back from doing different payouts, both for Tupad and ECT within Davao del Norte. So that was in Panabo City and Tagum. And kakabalik ko lang. And people kept tagging me dito sa PhilHealth issue, which again started yesterday. Nagulat ako, nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth. Girl, do you really expect us to believe that people want your opinion on PhilHealth? Why? Yung sinasabi ko, ba't kayo hinahingi ng opinion kay Jam? Parang, why are you asking? Hindi na opinion nito. Una, hindi ko naniniwala people really want your opinion on that. Dahil, what do you actually know about that? What actually did you do in your life that people, when they think of the PhilHealth issue, they would like to hear your opinion on that? Nothing, girl. Nothing. You haven't done anything in your life na would merit people flocking to you to hear your opinion. Ikalawa, kung hindi man sila ng opinion, I am really, really doubtful that these people are actually real. Guni-guni ni Jam. Nakaloka. Ikatlo, di ba bakit ikaw hihingi ng opinion? What do you actually know about the PhilHealth system? Kaya kita mo, di ba? Pakinggan natin yung explanation niya. Hindi niya explain dyan yung sistema. And law. Go. May nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito.
Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Tanga nito ni Jabag talaga. Ang bobo. Girl! Yung sasabat ka, pagkatapos hindi mo alam yung pinag-uusapan. Ako sa'yo, tanga ka. Hindi pa budget ang tinanggal. Subsidy po ang tinanggal, hindi budget. Ang ina. Girl! Bayaran nyo to. Tangina. Yung mga nakikinig dito yung mga nakikinig dito, this is where your taxes are going. Okay lang sana kumuha sila ng influence, pero wag naman yung tanga. Oo, yung medyo someone who can intelligently explain Discuss things. Oo. Huwag naman yung ganito. Ano ba ito sila makukuha nito? Nakakairita rin yung hilachi ng pagmumukha tapos bobo pa ang puto. Hindi ko nakakaloka. Salamat po sa paliwanag mo. Naliwanagan kami. Just me. Hindi, yung ibig sabihin, ang root word ng paliwanag ay liwanag. Naliwanagan ka dyan. Maliwanag. May liwanag. May ilaw. Girl, parang dumilim. True. Pinadilim nga ni Bekla yung issue. Okay, good. Oo. Budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila? Ayan. Sabi niya, ang subsidy at ang budget ay bakla, we're talking, we're talking about the 2025 national budget. The budget allocation that is being discussed right now is the allocation for PhilHealth, which is actually a subsidy. The budget allocation is the subsidy, idiot. An idiot, that subsidy is for the health of Filipino people. Nakakaloka. Ang And budget yung reserve of funds, girl, kaya nga tangina, parang this girl deserves to be, pinutok na lang to sana sa pader. Anyway. Alam mo diyan, kawawa ka kasi kailangan mo talaga ng subsidy. Alam mo yung utak mo, kailangan mo ng subsidy. Kaya, kailangan mo ng subsidy para magka-visa ka, girl. Magka-visa. Ang hirap, kailangan ganito mga gawin mo para magka-visa ka, para may pang-show mo. Girl, sino ba to? Ano ba sila ko yung kaibigan ni Tio? Kung ano ba talaga yung, meron ring parang similar na storya si Tio sa kaibigan niya. Alam mo, napaka-slow mo dun. Ha? Ang slow mo dun, Joey, Maganda ka, pero ang slow mo, pero ang engot mo dun. Nga, yung kaibigan ni Tio na may problema na tungkol sa visa. Ang slow mo nga dun kay Tio. Narinig mo yung buong story doon sa kaibigan niya? Oo, pero girl, reject. slow ka nga doon sa kaibigan niya. Kasi? Hindi mo naintindihan yung story, Hindi nga, yung storya nga nun, si Jam yun. Hindi ako! Bata naman to si ayaw nga natin, gusto nga natin ikwento ang barangay po. Bakit natin ikukwento ang barangay? Ikwento nyo na, ano yung story? Dali. Yung kwento ni T-Girl, na siya, na-reject siya sa visa. Kasi gusto na show money. Hindi siya nabigyan ng hindi na-credit yata yung 138,000. Mali-mali naman kasi siya, hindi ka po pwedeng ganun. Ang show money, historical yon. Hindi yun yung one-time big time. One-time big time, oo. Oo. Bilang may deposit sa bangko mo, tas yung money. Nung nagpunta ng Japan yung kapatid ko, nanghiram siya sa akin. Sabi niya, ganun, pero may ako ng papatauin ko lang sa bank account ko. Hingi siya ng pera. O di binigay ko, ganyan. So, mga 2 buwan sa kanya yung pera ko nakalagak. Para lang makita na, yung average daily balance niya tumaas. Ganon. Yeah. Pero yon, incremental. Hindi yung one-time big time lang na nandyan. Kaya ngayon, mali-mali talaga. Magkaiba po ang subsidy at budget. Ang PhilHealth po, meron po silang 600 billion na nakareserva. Hindi rin niya alam kung ano yung ibig sabihin ng reserva. Totoo. Pero, ito nga, ikukwento. Meron kasing backstory yung kaibigan ni Tio. May backstory yun. Ano yung backstory? Ang backstory.
yung kaibigan niya gustong pumunta ng Disneyland, gano'n. Ay tama hindi, ano ba, ng Never Neverland, gustong pumunta ng Never Neverland. Ayun, kaibigan 'to ni Tio, kaibigan 'to ni Tio. Gustong pumunta ng Never Neverland. Pagkatapos, pumunta siya sa travel agency kasi siyempre yung travel agency matutulungan ka niya kung kahit saan mo gustong pumuntang lupalop ng mundo, gano'n. Ang ginawa nito ni nung kaibigan ni Tio, ay travel agency, ganyan. Ano ba ang mga requirement para mapapasok ako sa Never Neverland, ganyan. Tapos sabi, ito po, ganyan, ganyan. Ha? Kailangan ng bank statement, ganyan, ganyan. O sige, ganito na lang. Kuha na lang ako ng endorsement letter. Kumuha ng endorsement letter. Kumuha ng endorsement letter from Tambi. Di syempre nung pinaprocess na nila yung hindi namin kailangan ng endorsement letter. Kasi syempre, ano magagawa ng endorsement letter to sa taga-process ng visa? Wait, sandali. So may endorsement letter na siya. Hindi ba siya binigyan ng visa? Kasi wala magagawa yung endorsement letter. Syempre, ang dedivide doon, Oo. government. Baka naman employer. Baka Ha? hindi endorsement, baka employer. Which else, hindi mo siya inaangkin na bilang employee. Malay mo, inangkin siya doon sa application ng visa. Which else, ginaranti lang. Tinurn down noong embassy ng Never Neverland nung nakita nung endorsement letter. Parang, ang gagawin namin dito? Hindi po ito yung requirement. Ang feeling So, niya. ibig sabihin nito ni girl, alam mo, corruption yun. Corruption. That's actually corruption. That you are using the position of someone in order for you to get for your personal affairs. Corruption yun. Kaya nga kakaiba yung kaibigan ni Tio. Kaya nga sabi ko, Corruption kaibigan yun, girl. Girl, makinig ka. Baka mangyari to sa'yo, Jam. Corruption yun, ha? Hindi mo, Jam. Yung nangyari doon sa kaibigan ni Tio, corruption yun. Kaya, mag-ingat ka doon, girl, ha? Huwag mong gagawin yun. So, that's corruption. That's not supposed to be allowed because you cannot use letterheads of government offices for somebody else's personal reason. Diba? Diba, Joey? Correct. Pagka mga ganitong mga bagay, ang acceptable lang na endorsement letter if the letter is coming from Never Neverland itself. Pero kunwari may mga official functions sila na ini-invite silang individual, 'di ba? Pagaling sa Never Neverland kasi pupunta ka ng Never Neverland Pero hindi mo pa pwedeng gamitin yung endorsement letter ni Donald Duck. Walang kapangyarihan yun. And that is corruption. Saka ang feeling nyo powerful kayo na pwedeng tanggapin nyo kaysa ibang bansa. Ayun. Kapal ng mukha. Corruption nga, tama. Corruption. Ayun. Yun, so yun. Ay, tuloy na natin ang ating educational video from Jamal. Ulitin ko hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. Sa hindi po nakakaalam, ang PhilHealth po ay hindi po siya nag-spend according sa agency, kundi nag-underspend po siya. Kaya nga po, hindi kayo masaya sa serbisyo na binibigay ng PhilHealth po sa inyo. Kasalanan po ito ng PhilHealth, hindi po ng gobyerno in general. Ang PhilHealth po ay question, bakit sa dami-dami ng pera nila, di ba? Ang laki pa rin ng contribution at hindi pa rin nagbabago ang pagkaltas at sistema ng pagkaltas sa mga nangangailangan dito. Bago rin po kayong magalit, sana po isipin din po ninyo na ang medical assistance po sa mga bills ninyo sa ospital, hindi lamang po PhilHealth ang makakatulong. Meron po tayong MAIP program ng DOH at of course the medical assistance galing po yan sa DSWD. Hindi rin po totoo na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. Hindi po yan. So how do you explain AKAP, Jam? Saka sinabi niya kasalanan ng PhilHealth yan, hindi yan kasalanan ng gobyerno. Putang ina kaya, ano ba yung PhilHealth? Hindi ba parte ng gobyerno yon? Bakit may budget yung PhilHealth sa gobyerno? Hindi parte ng gobyerno yung PhilHealth. Oo, sobrang tanga niya yung para sabihin na kaya kasalanan po ito ng PhilHealth, ineme, ganyan-ganyan. So kaya hindi sila binigyan ng inemerot, ganyan-ganyan. Hindi niya naiintindihan kasi hindi niya naiintindihan na the burden is being passed on the premium paying members of PhilHealth. Because you're not giving the subsidy, pinasagot nyo lahat sa premium members ng Ngayon, if this is a budget decision, why are you not holding PhilHealth accountable dun sa mga pinagagagawa nila na kolekta sila ng kolekta na walang katumbas na rollout ng benefits? Diba? Syempre, hindi na yung sasagutin ni Jamal kasi hindi mo part ng script yun Yan totoo. Hindi rin po totoo na magsasarado ang PhilHealth na kakawawain ang sambayan ng Pilipino. Hindi po yan totoo. Actually, totoo. If you're going to rely on the collection na lang ng PhilHealth,
as time goes by, tapos you're not eventually, mamamatay yung PhilHealth sa carrying its own dead weight. So ngayon, either kayo, ikudita kayo ng mga tao dahil bayad na bayad yung mga tao tapos walang benepisyong binibigay, or malugi ng tuluyan ang PhilHealth kakalabas ng whatever, let's say kung kunwari in-expand nila yung mga health benefits dyan or whatever without the help of the government, without subsidy from the government. So may talo dun kasi Jam, either side. May talo dun. Kung ipapasagot ninyo yung palakad ng PhilHealth based on the premium being paid by the premium members, the premium paying members, at hindi nyo natutumbasan ito ng expanded benefits, people are really gonna get tired paying PhilHealth. Ang laki-laki ng kinakaltas, nagtaas na siya lalo ng 2023. Kinukuhanan niya pati OFW, sinusulatan, napakalaki ng binabayad nila buwan-buwan. Pagka OFW, halos 1,000 yung binabayaran monthly Mamilay ka? Oo, kasi kung aabot ng nasa 90,000 yata or 100,000, 5% yun. Ang laki, sobrang laki. 5% ng 90,000, 4-5. Diba? Ang laki nun, monthly. Just me. So parang ang tawag dito, if people are going to pay PhilHealth that amount and you're not going to give them any benefit, how do you expect people to react na wala namang kinakatumbas na tulong ang national government sa PhilHealth. Ngayon, sabagay hindi naman na kasi abot ng utak ni Jam yun Yung kasing pagsasubsidy ng national government sa PhilHealth, it is required under the law. Kasi meron kang maraming batas dyan na nagpasok ng mga special groups of people like senior citizen, solo parent, PWDs, at saka 4Ps members na sila ay automatic members ng PhilHealth regardless if they are paying premium or not. Ngayon, if you understand the concept of insurance is an insurance works like this. Ang insurance, ang nagke-carry niyan ng burden ay lahat ng magbe-benefit dun sa insurance na yon. So ngayon, ang ginagawa nyo kasi by not giving the share, by not giving the subsidy of the government, the government is giving relief to itself na hindi i-carry yung burden na yon, na obligasyon naman niya under the law at ipinasa niyang lahat sa premium paying individuals. So hindi yun po pwede, Jam. Hindi yun po pwede. So I don't think kayang abutin ng utak mo yan, Feeling ko hindi mo kaya sabayan yan. So it's not about yung pera po ng PhilHealth ay hindi naman po nilagay sa ibang bakla. Ang budgeting, pag meron kang tinanggal, definitely ilalagay mo yan sa iba. So hindi ka pwedeng mag-argue na hindi po totoo na nilagay ang pera sa ganito, ganyan. Yeah, we cannot pinpoint exactly kung saan nyo nilagay yung tinapyas nyo sa PhilHealth. Pero we can identify kung ano yung nagkaroon ng pera. At ang nagkaroon ng pera ay akap. So hindi mo po pwedeng gaguhin yung masang Pilipino na hindi po totoo na ang tinanggal na pera ay binigay po sa pang-ayuda. Sige, kung hindi totoo, sabihin nila. The money from ayuda, the money that was given to AKAP can very well be given to PhilHealth. Pero hindi nyo ginawa. Sige, Jam Magnum, kapag na mukha mong sabing hindi totoo, pictures. O sige, kung saan dinala, sabihin mo kung saan. Saan dinala yung kinat? Oo. Kung hindi sa AKAP, saan dinala? Totoo. Diba, Ang gusto lamang po ng camera. May tinanggalan, sino yung nagkameron. Yun lang naman yung ganun na makasimple yung Jam. Oo. True. Kasama po ang Senado ay ayusin po ng PhilHealth ang sistema po nila. Question po ang PhilHealth, bakit po ang taas pa rin ng kanilang mga contribution na hinihingi mula sa pangkaraniwang mga tao at hindi po nag-iiba yung pagkakaltas. Kasi di ba nagrereklamo kayo na ito po yung sakit namin, ito lang po yung kinaltas. Kasalanan po ito at dapat po itong sagutin ng PhilHealth. Again, nadadamay na naman ang tingog, nabiblame na naman ang mga walang alam at siyempre, nauuna kasi kayo sa takot kahit hindi nyo naman inalam yung sitwasyon. Uulitin ko, ang PhilHealth po ay hindi ho kawawa. Ang atin pong premier. Hindi naman talaga PhilHealth ang kawawa. Ang kawawa yung premium paying members. Hindi naman talaga PhilHealth yung kawawa dyan. Ang kawawa, yung mga nagbabayad ng PhilHealth premium. Diyos me. Insurance provider po sa Pilipinas, which is PhilHealth, may 600 billion po. Kaya po napag-isipan ng bicameral committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Pero hindi rin totoong wala silang matatanggap dahil inallocate pa rin ang kanilang operational expenses. May matatanggap pa rin sila to operate the agency in general. Hindi nagbabasa ng GAA si Jam.
Hindi siya nagbabasa ng GAA. Yung allocation ng it's not for operation kasi part na yun ng part yun dun sa nako-collect. Yung operation nila is really coming from dun sa operations ng PhilHealth itself. Yung pinag-uusapan at saka yung pinag-aawayan natin is really the subsidy. Di ba, naalala niyo yung tiningnan natin yung financial statement ng PhilHealth, yung kung saan nila kinuha yung 90 billion. Kasi ang claim nila doon, yung 90 billion is coming from the GAA allocation. Yung GAA allocation ng 2022 yata yon. Parang basta na pinakamataas niya na parang nasa 74 billion lang. Ganon. Pagkatapos pag titingnan mo yung justification ng 74 billion na yun, naka-identify doon yung itong 74 billion na to para doon sa solo parent, senior citizen, ganun para siya doon. Doon siya, hindi naman siya doon sa yun yung pinag-aawayan dyan, jam. Alright? Kasi ang budget naman po na galing sa PhilHealth ay galing din naman ho yan sa mga contributions na kinakaltas po sa atin. So it doesn't mean, again, na magsasarado ang PhilHealth, na magko-contribute ka tapos wala na itong mapupuntahan. Pag wala na itong mapupuntahan at hindi epektibo ang serbisyo, ang PhilHealth po ang kailangang managot. Hindi po ang ibang tao. Question pa nga ang hindi paggamit ng PhilHealth sa pondo nila ng mismong si Senator Bongo. Tinanong niya kung bakit ganito ang nangyayari at hindi nila ginagastos kahit alam naman nila na meron ito. Ang hindi paggastos ng pondo ng PhilHealth ay yun ang nangangahulugan kung bakit hindi pa rin bumababa kahit may batas na ang contributions ng mga tao sa PhilHealth. Hindi rin po nagbabago. Ano may batas na hindi pa rin napapababa? Ang batas ng PhilHealth is yung pagtaas ng Pagtaas ng walang batas para pababa. Wala akong makitang batas na pinababa yung premium ng medyo, wala ano lang to, binigay lang sa kanya yung script tapos sige, deliver mo na, ganun. Wala sa hulog. Wala sa hulog. Anyway, ayan. Naiirita akong tapusin, parang sobrang bla 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 bla. Walang maraming nag-react We used to be sorry. Ano yun, Mami Laika? Ano yung sasabi mo, Mami Laika? Hindi, wala. Asa na nga yung... Teka lang PhilHealth. Ang dami mga nag-react sa kanya na na mga ito. Ay, hindi ito. Sino to? Makinig ka. Isa-isahin natin yung mga argumento mo doon sa video mo na maraming nagtatag sa akin. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Alam nyo, budget, subsidy, pareho lang yan, no? Mas malala pa nga Yung tinanggal nilang subsidy, yan yung mga pang-cover ng PhilHealth doon sa mga may sakit na mamamayang Pilipino. Yung budget na sinasabi niya, mga sweldo yun ng opisyal at saka empleyado ng PhilHealth. So kaysa parusahan mo yung mga empleyado na sabi mo silang may kasalanan, pinarusahan nyo yung mamamayang Pilipino. Dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. O sige, given, meron 600 billion na hindi ginagamit ang PhilHealth. Pero bakit subsidy yung tatanggalin ninyo? Bakit hindi kayo mag-call ng resignation, yung CEO at saka board? Pero hindi nga nila pwedeng galawin yung 600 billion because the 600 billion must be there. The 600 billion reserve fund must be there. Kasi sabi nila 600 billion, may reserve fund naman silang 600 billion. Hindi ka pwedeng mag-rely doon kasi magkano ba muna ang actuarial requirement ng PhilHealth? Okay. Kasi nung tiningnan ko yung financial report ng PhilHealth noong 2023, ang actuarial requirement is around 500 billion pesos. Yung kanilang reserve na required is around 500 billion pesos. So ngayon 2024 na ngayon. So ngayon, I'm pretty sure mas tumaas yan kasi mas tumaas yung population 'di ba? I'm pretty sure mas tumaas yan. So ngayon kung kunwari sabihin na natin na 500 billion pesos yung actual requirement for 2 years. You cannot rely on that because that is supposed to cover the next couple of years of operations. So hindi ka po pwedeng magsabi na hindi, okay na yan, wag na natin bigyan kasi may reserve funds naman sila. The budget of the 2025 budget is for the operating expenses only for 2025. Ganun. Hindi mo po pwedeng sabihin na hindi, okay na, may reserve naman kayo ganyan. So, na yan, G na yan, ganun. Also, yung PhilHealth law, yung Universal Healthcare Act,
requires that kung meron mang sobrang pera ang PhilHealth kung meron mang sobra, nasosobra sa reserve fund program, you cannot use it for any other things but to expand healthcare benefits sa mga members. So hindi nyo pwedeng asahan yan. Hindi nyo pwedeng asahan yan. So ibig sabihin, yung subsidy na ibibigay ninyo, kung above and beyond yon, doon sa existing operation, pandagdag yon sa pag-expand ng healthcare benefit. Para yun doon. Ngayon, bakit hindi nyo po pwedeng hindi yun ibigay? Kasi nga, insurance to. At ang insurance, ang konsepto ng insurance is that lahat ng magko-contribute ay yung mga magbe-benefit doon sa insurance na yon. If you ought to benefit from that policy, from that insurance, dapat i-carry mo rin yung risk. So ngayon, ang sinasabi na natin dito, dahil ayaw nilang magbigay ng subsidy, hindi nagki-carry ng risk yung government. Yun yung problem. Diyos me. I think si John Magno ang problema. Oo. I think lang naman ha, mga Mars. Kayo, ano sa tingin niyo? Correct. Hindi niya naiintindihan. And anyway, malamang sa malamang kasi script lang naman talaga yun. Ang sakit sa tenga no no wonder gumagamit siya ng endorsement letter para sa visa application. Siya ba yun? Best friend ni Tio yung gumamit ng endorsement letter. Kaibigan niya. Kaya pinapayuhan natin si Jan na huwag niyang gagawin yun because that's corruption. Corruption, saka at the same time katangahan. Huwag kang gagamit ng endorsement letter para sa visa. Ganon. Because it's embarrassing. And it is grabing nakakahiya. Ayun. Miss Joey, hindi kaya mas lalong lumiit ang makukuhang benefits ng tao dahil dyan? Sabi ni Bright. Yun nga. Actually, ang mangyayari dyan, there's no space to expand the benefit. Ganon. Kasi lumiit yung lumiit yung premium pool mo eh. Dati nagbabayad rin ng premium pool nagbabayad rin ng subsidy tong government. Ngayon hindi na siya nagbabayad. Kasi ganito, parang isipin natin yung beneficiaries ng PhilHealth kasama yung mga hindi naman nagbabayad, yung mga senior, yung mga kung sino-sino pa, marami yun. Tapos kaya nga nagbibigay ng subsidy yung gobyerno para ma-cover din sila. Tapos bukod pa doon sa yung mga nagbabayad naman. So ngayon, kung hindi magbibigay ng subsidy yung gobyerno, para ang mangyayari, yung magbabayad on behalf doon sa mga taong yon, yung mga nagbabayad, yung mga manggagawa. So parang hindi nakasali yung gobyerno. Burden yun sa mga burden yun sa mga middle class. So sabihin nyo hindi naman magtataas, pero insurance po yan. Paano kung magkaroon ng malalang halimbawa pandemic na naman at bilang maraming mga magkasakit? Maubos agad yung pondo ng PhilHealth. So, paano na yan? So dapat yung pondo ng PhilHealth talaga dapat as much as possible. Hindi mo magagalaw. Dapat kung may sobra man, mag-iisip sila ng paraan para ma-expand yung benefits, para mas makinabang yung marami. Oo. Tapos yun yung sinasabi na, to be fair, tama naman talaga rin sila doon sa na kasalanan ng PhilHealth, kasalanan ng PhilHealth. Yes, kasalanan ng PhilHealth. But, if you're going to deal with PhilHealth by removing your obligation to subsidize yung mga law-mandated na mga individuals na hindi nagbabayad ng premium, you're not punishing PhilHealth. You are punishing the premium-paying people. Ayun, lahat na nagtatrabaho na may automatic na kaltas, sila ang pinahihirapan ninyo, hindi PhilHealth. Well, kung kasalanan ng PhilHealth, tinanggal nyo dapat yung mga tao. Dapat tinanggal nyo yung mga tao na may kasalanan, hindi yung subsidy. Na ayon kay Chamadlo, ay hindi daw ito budget. Ewan ko sa'yo, Chamadlo. Just me. Alam mo yung parang wala na kayong, ito nakakaloka, Jamagno, kaya kanila kunuha, dahil wala silang budget, kumuha ng actuarial expert. Kaya ikaw na lang kinuha nila. Dapat, ang kinuha nila na mag-i-inform sa public, actuarial scientist. Dex, wala ka nun. Walang budget. May subsidy lang siya. Hindi ito budget. Ito ay subsidy. Hindi na ewan ko sa'yo. Tanong ko na, nagsalita na ba si Risa about PhilHealth? Oo naman. In fairness naman kay Risa. Sana mag-ingay siya dyan kasi, di ba, parang kasi ka naman Risa sa PhilHealth, oo. Kasi PhilHealth queen siya eh. Di ba? Ayun. May dito ito yung financial statement 2023 ng PhilHealth. Meron ditong yung reserve program. Ay, dapat pala dito si Rain. Si Rain ang, di ba? Di ba Oo, ni Rain yan? Oo, magaling magbasa ng FS yun eh.
investment time receivables. Nilalagay nila dito yung ano yung actuarial requirement for ano. Teka lang saan ko nakita yan? Pwede ba itong ano? Kasalanan pala ng PhilHealth, ba't hindi pa Quadcom yan si Ledesma? Hindi na si search. Wala man lang ano, no? I mean, ito, ang dami-daming hawak na pera, pagkatapos wala man lang nade-deliver na ano. Members equity, premium, ito na. Premium contribution, interest and other income, benefit claim expenses. Sa MOOE nila magkano? Taray 162 million yung kanilang ano, traveling expenses noong 2023 kumpara sa 79 noong 2022. 169? Oo. 169 million. Halos Ang times ano nila, 2. oo, 2.6 billion yung MOOE nila. May yung traveling times 2. 7980 tas 169. Oo, times 2. Tindi, no? Kasi meron yun dito, wait lang Tanga ni Jam Magno, no? Parang sisihin niyo yung PhilHealth, wag yung, hindi yung gobyerno. Parang, huy, pati ng gobyerno yung PhilHealth. Luka-luka ka. Hindi nila ano, no, hindi nila pino-profile kung paano i-receive ng mamamayan yung mga sinasabi nila. Yun yung nakakaloka kasi asan na yun? Asan na yun? Ito yung ano, ito yung government subsidy. Ayan. Member benefit for indirect. So walang nagastos nung ano to? Ibig sabihin nito. Hindi ko makita yung ano, hindi ko makita yung tinignan ko na to nung before Yung actuarial amount. Parang nasa around 500 billion. Anyway. Ito pala ni-ready ko na. Ito. The reserve fund is recorded in compliance, which is based on the provisions of Section 27 and amended by which states that the shall set aside a portion of its accumulated revenue not needed to meet the cost of the current year's expenditure as reserve fund. So, ibig sabihin, mukhang ito 1 year lang siya. 1 year lang yung tinutukoy nila. Kasi yung sa, hindi naman ito yung pinaka-recent yung Universal Healthcare Act. Yung Universal Healthcare Act, 2 years yon. Ayan, 560.55 billion. The total amount of reserve shall not exceed a ceiling of 560.55 billion. Tingnan ko lang to section 27, RA 1060. RA 10606. So, may reserve pa din yun. So, kung National, ano ba to? Luma pang basis to. So, ibig sabihin, itong nandito sa financial statement nila, hindi pa nila ginagamit yung Universal Healthcare Act. So, 1 year lang to. Kasi sa Universal Healthcare Act, sa 1122.3 yata, yun, yung bago, 2 years yun So, ibig sabihin, yung 600 na actuarial requirement, kulang pa. If ever man hindi kulang pag reserve fund, actual, ano yan, hindi mo dapat galawin yan. So, dapat talaga ng pondo. Kung dapat nandiyan lang yan, hindi pwedeng bawasan yan, hindi pwedeng galawin. Kaya nga siya reserve fund, that is already been actuarially determined. 2 years din pala. Yung 560 nga. It is required by law na kailangan meron silang half a 500 billion. Ito yung sinasabi ni actuarial scientist Jamal. Ayun.
ng actuarial scientist na si John Magno na sinasabi niya, meron naman kayo diyang 500 billion, so bakit kailangan niyo pa ng subsidy? Hindi na kailangan ng subsidy kasi meron naman kayo. Ang hinala ko si John Magno, bumagsak to ng actuarial science. Kasi sabi niya, diskarte lang naman yan, hindi kailangan ng diploma. So ngayon, yan ang lumabas. Kaya ngayon, yan ang produkto ngayon, starting John Magno. Kaya ang sinasabi ko, sa information dissemination ng Tingog at ni Martin, ano ba meron kayo? Budget or subsidy? Mukhang subsidy lang. Mukhang subsidy lang. Kasi yung subsidy, hindi to kailangan ng resibo at ng contract. Kasi pag budget, kailangan may contract. Ano nga naman ang ipagmamalaki sa Magno. So, why are you questioning the reserve fund? The reserve fund is there because that is actually determined to be the reserve fund needed in order to keep PhilHealth. Ano man tawag doon? Fiscally healthy? Not fiscally healthy, no? Or yung parang ikot guard. Healthy din. Having a reserve fund is part of fiscal health. So, fiscally healthy. So, ngayon dyan, Magno, ewan ko sa'yo. Ang inang paliwanag yan. Naliwanagan kayo, girl. Tapos ako nagpapaliwanag, nakatingog ko siya na t-shirt eh, no? Oo, kung gusto Maliwanag ako, sa no? kawawa. Regarding dito kayo sa PhilHealth, just maybe you could listen to Professor, the other Magno. The other Magno. The other Magno, si Shelo Magno, because Shelo Magno has a doctorate in economics and financial. She's good in financial matters, no. So, Bex, grabe si John Magno. Grabe ang hirap kumita ng pera, John Magno, no? Lalo na kung diskarte lang talaga. Ang puso. Tapos naman yata siya. Nag-graduate ba siya ng college? Sana! Charot. Nag-graduate ba siya ng college? Well, kung nag-graduate siya, yan talaga ang pwede mong gamiting argument na hindi mo kailangang mag-aral para mapatunayan mo. Walang silbi yung diploma. Oo, yung mga katulad ni Jam. Eto na, Jam. Naintindihan nyo ba, yung mga nakikinig sa amin, naintindihan nyo ba kung bakit kailangan ng reserve fund ang isang insurance company na katulad, insurance organization katulad ng PhilHealth? All insurance companies, kailangan nila ng reserve fund. That is required because that is an actuarial requirement. Hindi yan, you need to cover for the worst case scenario. Ano yon? It has to be there. Hindi nga siya pwedeng galawin kasi nga reserve fund eh. Sa inyong pang-araw-araw na buhay, this is what you call savings. Okay? Savings are your reserve funds. Paano diniderive sa inyong pang-araw-araw na buhay? Paano diniderive ang savings? Savings is what you keep after all your expenses has already been, actually not after. Savings is what you actually allot for as a portion of your income. Okay? And then, kailangan mag-aalat ka talaga doon. If you determine every month, I will save 10%, 10%. And then you adjust your other expenses according to what you was actually left to you after you already deducted your savings. That is living within your means. That's the real meaning of living within your means. Once you actually deducted your savings, the remaining part, yan ang yung disposable income. Okay. Safety net. Safety, para siyang safety net. Para siyang safety net, para just in case may mangyari, meron ka pa rin. Meron kang yung worst case scenario kasi doon, yung lahat ng kino-cover mo, sabay-sabay mag-claim. Yeah. Yun yung worst case doon. That is the thing. Kasi nga, halimbawa, bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, ang daming nagkasakit, nagkaganito, ganyan, you could still have a source of fund that you can tap to in case na magkaroon ng mga black swan events. Kasi yun naman ang pinag-ano ng reserve fund eh. Halimbawa, yung PDIC. Did you know that yung pera ninyo sa bangko is naka-insure yan up to a certain 500,000 pesos lang. Up to 500,000. Yan, insured yan. Bakit ngayon, di ba issue nga rin sa PDIC, hinugot din nila yung reserve fund. Hinugot rin nila, oo. Hinugot rin nila. So ngayon, ano ba, are they so assured na there will not be a black swan event that would happen during the time na hinugot nila yung pera? Gets ninyo? So, ganun yun mga katoto. John Magno. Kasi sabi raw ni BBM, wala naman daw problema ang Pilipinas. It's very stable. Ay, na siya nga ang problema ng Pilipinas eh. It's very stable, sabi ni BBM. So, naniwala lang si Jam kay BBM. Bakit ba kayo natatakot? Wala namang black swan event. Wala, very stable ang Pilipinas, Sas. It's just all noise, sabi ni BBM. It's just all noise.
Alam mo yung ganyan na very stable ang Pilipinas, parang, ha? Kumusta naman ang grocery list ninyo? Hindi niya nga mapastable yung panga niya saka yung bigas eh, tapos stable yung Pilipinas. The Philippines is stable. Stable? Oo, baka ano lang, steady lang yung amas. Nagkakagulo nga kayo sa Amat pala yung sinasabi niya. Well, very stable. Ayun, per depositor ha, kung 5 ang account mo, tig 5M, 500,000 lang makukuha mo. True. Oo, totoo yan. Parang yung ospital na pinagtatrabahuhan ko, binawasan kami mga employee ng 10% ng sahod namin. Tapos ibalik nila next month. MVC tawag nila, in prep for anything bad na mangyari sa company. Ayun. Reserve funds, hindi maintindihan. Confidential fund, hindi maintindihan. That's so true. Ayan, ang hirap rin kausap nitong mga to eh, no? Pero actually, ang ano naman kasi dyan, ako tingin ko kaya siya nag-blow up ng bonggang-bongga. Kaya nagalit yung mga tao rin. Kasi ang sama talaga ng paliwanag nila. Sobrang sama ng paliwanag nila. Kung ang naging paliwanag nila ganito, no, na parang, no, we did not give this amount, ganyan-ganyan. Kasi, yung operation is all covered, malaki yung inano, ganyan-ganyan. And at the same time, we were able to, PhilHealth was able to extend yung medical benefits ng mga members, ganyan-ganyan, or whatnot. Or at least, kung ano man lang, yung kumbaga parang merong action that will force PhilHealth to do something to expand the benefit. Yung mga ganong usapan man lang man sana. Kaso wala. Tapos parang sinisisi nila, PhilHealth, sila may kasalanan. How can I not think that this is actually Parang setup. A setup. Pinsan ni Lisa yan eh. Si Ledesma. Pinsan pamangkin or whatever. Basta mag-anak niya yan. Kasi yung tatay ni Lisa, Ledesma Araneta yun eh. May tanong lang. Mm-hmm. Ang PhilHealth walang hindi siya income generating, no? Talaga nakadepende lang sila sa premiums ng mga hindi na pwedeng meron yung required nila na reserve fund. Yung hindi nila kailangan for the current fiscal year yung pera hindi nila kailangan for the current year, pwede nilang i-invest. Pagkatapos, pag kumita yung pera, then they can use it for other pag-expand ng benefits. Parang insurance. Parang insurance yung rin talaga. Hangga't hindi pa ginagamit, yung reserve fund, pwede nilang sa mga investment undertaking na nakalagay din dun sa batas kung ano-ano lang. Can we consider PhilHealth? Sa akin talaga may lokohan to, kawawa yung Pilipino. Kawawa naman yung mga premium paying contributors. Mm-hmm. Parang pasan ko ang daigdig. Parang ganun ang daigdig. Oo. Sabi ni Paytots, Miss Joey, may tanong ako, bakit ayaw mag-produce ng best friend ni Sir Tio ng bank account and instead it's the endorsement na lang? That's the mystery, Paytots. Kasi yung kaibigan ni Tio, social climber yun. Sabi ko, putang ina, parte ka ng population na unbank. Baka Gcash ang ginagamit niya. Gcash ginagawa. Hindi kahit sa Gcash, pwede ka naman gumawa ng bank account sa Gcash eh. Oo. Diba? Ano to? Kaya nga baka hindi na raw budget ang binibigay sa kanya. Subsidy. Ibigyan lang ng cash. Ayan. Or baka naman ayaw niyang ilabas yung bank account niya kasi maki-question. Or baka naman kasi talaga walang bank account. At nagpe-pretend lang na mapera pero wala talagang pera. At nabubuhay sa cash. Ayun. Hindi natin alam. Ayun, makapal na nga yung makeup, makapal pa yung filter, no wonder makapal ang mukha, sabi ni Ayun, so yun yung nakakatawa doon. At saka parang, kung kailangan mo ng statement, bank statement, doon sa pagbida-bida mo na ang dami-dami mong pera, it should never be an issue for you. Diba? So yun. So medyo, naano niya yung sarili niya doon na Baka hindi stable ang cash flow ni Jam, sabi ni Bright. Yun na nga. Dahil na kumain ng bank statement. Ito pinag-uusapan natin yung kaibigan ni Tio yung kaibigan ni Tio pinag-uusapan natin. Ayun, ano yan, Mamilay ka? Dahil na kumain ng bank statement, online na nga ngayon eh. May request ka lang sa bank. Yung Maya, yung Pay Maya yung Maya Bank, monthly, nagpapadala sa akin ng bank statement. Kung magkano kinita ng interest mo, magkano kinita ng mga naka-time deposit mo, ganun. Parang hindi ka mahihirapan sa totoo lang. You just need to have a bank account that you've been using for at least 3 months. Yun ang problema. Because you cannot buy time.
You know, you cannot buy time. Sa katanga-tanga mo, magta-travel ka, alam mo namang requirement, may mga bansa nagre-required niyan sa visa. Pero well-traveled daw yun, yung kaibigan ni Tio na yun. At Joey, sabi pa naman niya, galing siya sa pinakamayaman na family at pinaka-favorite siya ng Doña Nanalo, pero kusa siyang umalis sa pamilya ni. Ayun nga, yung mga Wattpad series ng taon. Diyos ko. Talaga? Favorite ko rin story yan sa Wattpad. Oo. Bakit umalis siya sa lola niya? Kusa siyang umalis? Eh, ang yaman-yaman ng lola niya? Yung Eh, kaibigan meron ni kasi Tio. siyang prinsipyo. Ayun. Kimi, buti Kung na lang. talagang ang yaman ng lola ko pero kusa akong umalis kasi ayoko ng mana. Ganon? Sabi ni Floren, kahit sa cellphone, pwede nang kumuha ng bank statement account, diba? Oo, ang dami-daming digital banks. Ako, digital banks ako eh. Hindi, meron akong yung banka na conventional. Pero may mga digital banks din ako na ni-utilize. Kasi matataas yung interest dun eh. Matataas yung mga interest. Umaabot ng 15%. Ayun. Pwede naman yung letter of endorsement actually kahit ng simpleng tao. Eh, basta yung endorsement letter, manggagaling dun sa tao na dun sa bansang pupuntahan mo na ini-invite Oo, ka. hindi dito. Sa yan, ganyan-ganyan. Oo. Ayun. So yun, ayaw niya ng mana ng lola niya, pero gusto niya. Kaya pala di sila close ni VP Inday. Oh, hindi na sila close. Ay, hindi na raw niya kayang suportahan. Dahil hindi raw mapaliwanag ni Inday ang kanyang confidential fund, sabi ni Jam. Ayun. BPI, pwede ka kumuha ng statement of account via app, sabi ni EJ Arroy. Oh, most of basta meron kang, kahit may conventional bank ka, pagkatapos, gusto mo makakuha ng statement of accounts, pwede lang mag-request. Bilis nga lang eh. Union Bank, bilis lang mag-request. Not in good terms ang friend ni Tio with her mom. Yan ang sabi ng sis-in-law ko na relative niya. Baka di ma-explain yung money sa bank, kaya di magbigay ng statement. Sabi niya, 7-digit panggastos sa Neverland. 7-digit yung paggastos sa Neverland. Pagkatapos, Wala siyang bank statement. Kasi makapag-produce. ano yun, cash? Hawak mo 7-digit. Tangina yun. Ay nako, anyway, matulog na tayo dahil alas 3 na ng umaga. Maraming salamat sa pagtambay, sa pakikipagkwentuhan. Ayan. May trabaho pa bukas. Oo, Mamilay ka, matulog ka na at ayun. Mag-Christmas Nagigising party pa naman ako tayo, sa Mamilay aking ka. part. Ano? Kita naman tayo, mag-Christmas party tayong dalawa. Tayong dalawa. Eh, nakita-kita na kayo eh. Ang busy ko pa eh. Di ba nila rin? Tama ba? Oo, pero sa rally yun. Ah, Nagkita-kita kami sa rally. Ayun. Eh, di ka naman busy nagpakita pa doon sa ako. rally. Nasa ano na si Ray? Nasa Thailand na. Oo nga eh. Ayun. Ay, magkita-kita tayo. Tapos yayain natin si Tio. Yayain natin si Tio. Para magkwento siya dun sa best friend niya. Ayun lang. Oh, Hasha, sige, matulog na tayo. Maraming salamat sa inyong pagdamay ngayong gabi. Thank you very much, Ka-Moisture and Mami Laika. Maraming salamat din kay Niha sa pagpapamember, kay Alin Casilla, and kay Billy Ramos sa inyong super sticker. Thank you very Ang much. dumi ni Sas. Ha? Ang dumi ni Sas ngayon. Pag Gloomy. nanonood ako minsan sa live ko, ang dumi ng duka-duka nito. Ano kaya meron? Gloomy? Oo. Gloomy. Moisturize. Oo. Kailangan parating moisture is everything. Parang dilig na dilig. Charot. Ay, hindi naman. Kasi I just love my craft. I'm just like happy learning and reading and crafting thoughts and engaging and modeling my theory mathematically. Thank you so much and have a good day, everyone. And always remember, keep yourself moist. Bye. Bye. Bye na, bye.